amin pong kumpanya ay nagsimula ng 2012, RP Corpus Sales Enterprises. Ang una po naming produkto ay ang corn coffee and corn pulburon. Bagamat nagkaroon po kami ng problema sa mga raw materials, sa panahon pong iyon, may mga tanim na po kami na mga 200 trees noong mga panahon iyon na kalamansi. Noong pong mga panahon iyon, pag pumura ang kalamansi, pinamimigay lamang po namin dito sa amin or nahihingi lang or nabubulok. Sabi po ni husband ko, para hindi siya masayang, gawin na lang po namin kalamansi concentrate, then ipamigay lang po namin sa mga kakilala at mga kamag-anak. Yung pong mga kakilala at mga kamag-anak namin, nagustuhan po nila yung mga pinamigay namin. Parang sila rin po yung mga una namin naging customers. Hanggang noon pong ginawa namin iyon, ang una po namin naging produkto ay calamansi concentrate. Then, nagkaroon na po ng ibang variants. Hanggang nagkaroon na po ng 6 variants. Calamansi juice, calamansi lemongrass turmeric, calamansi moringa pandan, calamansi with pineapple, calamansi with goyabano, kamote mansi, hanggang nagkaroon po ng calamansi with carrots. So, may 6 variants po kami ng ready to drink. Tapos po, sa concentrated po, nagkaroon na rin po kami, sir, ng calamansi turmeric concentrate, mulberry concentrate, goyabano concentrate. Then, sa pagdaan po nung panahon, nagkaroon na rin po kami ng dehydrated calamansi. Then, yung pinaka-latest po namin na ginawa ng anak ko, yung calamansi bars and calamansi cookies. Meron din po kasi kaming tanim na mulberry. So, nagkaroon din po kami ng mulberry concentrate, tsaka po mulberry jams, mulberry cookies. Nakita ko kung paano nag-umpisa yung negosyo nila. It all started sa calamansi juice, I believe. Bibigay sila ng sample noon. Nasa council pa kami. Bibigay sila ng sample. At pagkatapos noon, lumaki na rin talaga because the LGU na natulungan din namin yung business nila with in cooperation with the DTI sa packaging, ganun. Hanggang sa lumaki na lumaki po yung business. Aside from calamansi juice, nagkaroon sila ng powder. Meron na rin po silang calamansi bar ngayon. At yung relationship between Sir Ronald Cecil at sa LGU, beneficial for both. Kasi natutulungan namin sila i-advertise, dahil pinapasali namin sila sa mga exposition, sa mga exhibition, na sa mga DTI expo, di ba? And then at the same time, kami din bilang suporta sa mga, hindi lang naman sa kanila, sa mga local products namin, kami rin mismo bumibili ng products nila. Particularly, yung sa juice ni Sir Ronald. Bumibili kami niyan, ginagamit namin for supplemental feeding namin sa mga bata, sa daycare, sa preschool, bumibili. Sa kanya kami bumibili. And then pag nagkakaroon kami ng activities, events dito at may mga bisita kami, lagi naman yan, puro local products yung binibili namin. At kasama po yung calamansi products ni Sir Ronald Corpus, Ma'am Cecil. Ang idea po namin ng pagkakalamansi farm, dahil nga po sa kagustuhan namin na dagdag kita, yun po ang una naming idea na kaya kami nag-farming. At saka sabi po nila, malaki ang kikitain sa farming. Kumpara, sir, sa ibang crops, mas madali siyang pagkakitaan eh. At saka po, kumbaga, parang dito po sa amin, iyan ang talagang makikita mong mga tanim sa pura, mga karatig bayan, karatig barangay. Iyan po ang talagang pangunahing mga tanim ng mga farmers dito, mga growers. Malaki po ang market ng calamansi, fruits, and mismong pagpaprocess po ng calamansi. Ang calamansi po natin ay hinahanap sa ibang bansa at malaki pa po ang demand ng calamansi. Kaya po sa mga nagkakalamansi farm, lahat naman po ng negosyo, lahat naman po ng ginagawa ay mayroong ups and downs. Pero kung meron kang dedikasyon at alam mo po ang gusto mong mangyari, mapapagtagumpayan naman po at malaki po ang market ng calamansi.